kasi ang daming na-accomplish ng church. Kayo po ba ay marami ding na-accomplish? Kayo po ba may maraming na-accomplish sa bakasyon? Hallelujah. Meron po tayong mga nangyaring, may mga gawaing biglaan, pero praise the Lord, kahit biglaan po, si Lord napakabuti. Amen. So, biglaan po ay nagkaroon ng team building ang mga music and media team. So, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga music team at media. Dumadami na po sila at kailangan nila ng team building at ng ma-strengthen yung unity. Also, we have done our, anong tawag doon? Power-filled seminar kahapon lang. So talagang pagod-pagod din tayo kasi talaga namang dire-diretso, no? But I thank God because whenever I see lives that are changed, I'm encouraged because this is the purpose why we are here as a church. Lives are being changed. Amen. So siguro tatawag ako ng isa. May tatawagin akong isa na mag-share nung natutunan niya. Surprise po ulit ito, ganun. Pwede ko bang tawagan ng poging-pogi sa bandar roon para mag-share ng kanyang short lang na testimony? Ano ba ang nangyari sa Powerfield Seminar sa'yo? So, halika na dito, Brother Alex. Tutal ang pogi mo naman ngayon. Ikaw munang mag-share. Praise. Ayun. Good morning po sa lahat. Na-bless po mo tayo sa praise and worship natin. Maganda yung mga kanta, no? Gaganda, tas pati yung tugtog, galing. Ayun, kahapon po kami, Powerfield. And ayoko sana tumayo dito kasi may iyak na naman ako sa nangyari kahapon. Kasi iyakin talaga ako na mabilis tumulo yung luha kapag pagdating sa personal life. O, di ba? Ngayon pala naiisip ko, so, yun po, yung topic namin sa Powerfield yesterday is, yung first part is tungkol dun sa salvation. Siyempre, bago tayo maging born again, kailangan alam natin yung mga nangyari salvation. Tapos, while nagiging Christian, yun, tinuro dun yung authority of the believers, and then yung nangyari sa akin last year is water baptism. Yun yung first part parang sa akin, first part nung naging topic namin. And then yung latter part, dun mas naintindihan ko yung mga nangyari. Kasi kwento dun yung shedding of blood ni Jesus, kung ano yung mga purpose ng mga different parts nung nag-shed ng blood si Jesus for us, from sweat and pagkapakusa, yung mga nag-shed galing sa crowns of thorns. Tama po. Yes. And then yung pagkapako po sa kamay, sa paa, and then lastly, yung pag-pierce doon sa tagiliran po niya. Yan, nakaka-bless yung mga doon, meaning ng shedding of blood ni Jesus Christ. And then, yun po, napakaganda niya. And while yung po namin, yung Powerfield namin is nakaka-drain sa umpisa, pero at the end po, nakaka-filled siya. Lalo pa yesterday, ang nangyari sa akin is filled with gratitude. Lahat ng nangyari sa akin dito sa Bahrain, yung parang, ayun, napaka-grateful lang ako sa past years na nangyari sa akin dito sa Bahrain. Sobra, lalo na sa community ko, yung una ko po nang nakilala sila Kuya Ariel, napaka-bless ko po sa kanila. Kaya, yun po, napakasaya po ng Powerfield. Yun lang po. Sa'yo na yan. Amen. Bless po ba kayo? Glory to God. Pag mga ganong mga bagay, nakaka-encourage. Amen. Tama na ba? O si Sister... Kasi tinignan ko si Sister Apple, tapos biglang tama na. Sige, okay na po yun. Mamaya na lang tayo magkwentuhan. Baka mamaya yung kaunting oras ay humaba, di ba? Mag-moment sila. So, itutuloy natin. Kasi Powerfield yesterday, so our topic for today is maintaining a spirit-filled
life. Amen. So kapag ikaw ay power-filled, naranasan mo, dapat magpatuloy ka na spirit-filled. Kasi madaming nangyayaring kaguluhan sa mundong ito, ang sikreto, walang infilling of the Holy Spirit sa kanila. Kaya mainitin ang ulo. Tignan mo yung katabi mo. Mainitin ba ulo niyan? Kailangan nating malaman. Amen. Ano ang kulang? Kaya ngayon, maiintindihan mo na kapag hindi siya laging mainit ang ulo niya, alam mo na, naku, hindi spirit-filled ito. Pag-pray mo na lang na spirit-filled siya. Amen. Pag-pray mo na lang, di mo naman pwedeng sabihin, siguro hindi ka spirit-filled, O, di ba? Parang masasaktan naman. Pag mag-asawa, ang usapan ninyo na lagi, hindi ka spirit-filled. O, di ba? Di ba? So, pag-pray mo na lang, kailangan maging spirit-filled ang asawa ko. Hello. Para hindi kami laging nag-aaway. Hello. Kailangan meron ka ng dahilan bakit alam mo na kailangan niya ng filling of the Holy Spirit. Amen. Basahin po natin Acts 1 verse 8. Samahan niyo po ako magbasa. Amen. Ready? Read. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Alam niyo, paborito ko tong verse na to. Kasi lagi na lang, pansinin niyo yung mga verse of the day natin, ilang weeks na, laging may ganito. Bakit? Kasi it speaks about power. At sabi niya ganun, but you will receive power. Siyempre ako gustong-gusto ko nung pag-receive ng power. Amen. Kasi you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Kapag tinanggap mo, amen, ang Panginoong Kristo kasama ang banal na Espiritu, may kapangyarihan ka, kapatid. Amen. Kaya kapag nakakilala ka sa Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon, di ba, powerful ang Panginoong Hesus. Amen. Aba, hindi po niya pinagkait yun sa atin. He has given us the power. Amen. At sabi niya ganon, kapag binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, you will be my witnesses. Hindi ka mananatiling tahimik. Amen. May gagawin ka. Amen. You will be actively involved in witnessing who God is. Amen. Hallelujah. Sabi dito kasi, nung bumagsak ang presensya ng banal na Espiritu, hindi lang sa Jerusalem sila, sa Judea, sa Samaria, and to the ends of the earth. Hindi po mako-contain lang sa Jerusalem. Maikakalat siya. Kapag naalala ko yon, kasi I've been to Jerusalem, I've been to Judea. Ang Judea po ay medyo outside of Jerusalem. It's a long, malaki din po yung part na yon. And I was passing the Judean desert down papuntang Jordan. So, yan, parang nakita ko ang haba. Ilang oras po kasi kaming nagta-travel from Jerusalem to Jordan. Parang 3 hours po ako nag-travel mag-isa sa land. So, yun, parang mahaba-haba po yan. So, ibig sabihin, Jerusalem is just a city. Judea is a bigger part. And then Samaria, and then to the ends of the earth. Nakikita niyo yan, parang maliit, and then palaki, ng palaki. Ganun po yung, ang kapangyarihan ng Diyos, kaya niyang, kumbaga, from maliit, to the ends of the earth. Kaya. Amen. Yan po ang kapangyarihan ng Panginoon, at kaya niyang gamitin ikaw kapag ikaw natanggap mo ang power ng Panginoon, kaya kanyang gamitin kahit saan ka pumunta. Amen. And this is the purpose of God. Amen. To empower us so that we can be used by God to the ends of the earth. Amen. Kapag nakikita niyo yung mga bansa dyan sa paligid na yan, to the ends of the earth. You're not just from the Philippines. God brought you to Bahrain. And from Bahrain, God brought you to different places. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Basahin po natin Ephesians 5:18-20. Do not be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, and making music to the Lord in your hearts. And give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. We use NLT version kasi medyo mababaw po siya. Kasi kapag ibang version, do not be drunk with wine, because that will
lead you to debauchery, ganon. Di, parang, ano yun, di ba? So, kinuha lang natin yung mababaw kasi sabi niya ganon. Do not be drunk with wine because that will ruin your life. O, yung debauchery, ang ano nun is, masisira buhay mo, o, di ba? Mamaya tanongin niyo pa, ano yun? O, Google pa natin. So, kinuha ko na lang yung mas madali ang meaning kasi ang ibig sabihin lang nun, masisira ang buhay mo kapag ikaw ay ano yun? Drunk with wine. Sino nasubukan? Nasubukan. Noon yon. Nasubukan maging, maging lasing, o lasinggero. Sino nasubukan? O, anong pakiramdam? Anong pakiramdam na naglalasing ka? Maingay ka. Tahimik mong tao, ang ingay mo kapag ka nakainom ka. Sabi nga nila, yung mga hindi makapagtapat ng pag-ibig. Pero pag nalasing, nasasabi nila yung laman ng dibdib nila. Alam niyo po ba yon? So, do not get drunk with wine. I was in Georgia last week. At sabi nila, the old alcoholics are in Georgia. Kasi ang wine ay gawa, ang pinaka-old wine na gawa daw sa Georgia. That they claim kasi nandun ako. Hindi ko alam ano. Nung nasa Armenia naman ako, ganun din ang kiniklaim. So, hindi ko talaga alam. Pero i-google nyo daw po. Sabi niya, the old alcoholics or yung parang original na alcoholics ay Georgia. So, sabi nila, kaya na nilang i-handle. Kahit kainan, wine. Kahit saan sila pumunta, wine. Kasi yun ang parang tubig na nila, parang juice na nila yon. Kaya nung nag-taste kami, yung wine tasting, ang daming bottles na pinapatikim, pero hindi po ako tumikim kahit isa. Kasi talaga hindi ako, sabi ko nga ganun, since birthday, I wasn't able to drink wine. So, I'm sorry. Hindi ko na-appreciate yung kanilang pinagmamalaking mga wine. Kasi baka mamaya anong mangyari sa akin kasi hindi ako sanay, di ba? So, sila nga, nakikita ko sila, how is it? Sabi ko, it's too much. Sabing ganun yung mga ka-team ko, too much. But they can contain kasi ano sila sa alak. Pero na-appreciate nila, oh, this is bitter, oh, this is sweet. Kanya-kanya sila ng discussion, pero ako hindi ko maintindihan. So, sabi, do not be drunk with wine because that will ruin your life. Amen ba? Oh, sa mga nakainom, alam na nasubukan sa buhay nila, praise the Lord, binago kayo ng Panginoon. Ayokong malalaman na dito ay meron pang umiinom. Kapag meron pa, in the name of Jesus, I pray, baguhin na tayo ng Panginoon. Ang topic ngayon, huwag ka nang malalasing sa alak, but anong pwede natin gawin? Kailangan may kapalit. Instead, be filled with the Holy Spirit. Amen. Kailangan mapuno ka ng presensya ng banal na spirito. Pwede ba yon, Pastora? Yes. Pwede. Kahapon nga, nag-power-filled kami. Na, kumbaga, na-activate yung mga ganong bagay. Sabi niya, kapag ikaw ay nalalasing sa banal na spirito, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your heart. Alam mo, aawit-awit ka na lang ng patungkol sa Panginoon. Kanina kumakanta tayo para tayong drunk in the presence of the Lord. Ang gaganda kaya ng mga kanta, di ba? Sino na? Ang sarap ng mga kanta. If you only would internalize yung message yung mga kanta, ang sarap-sarap. Parang feeling ko nasa ulap ako at I was facing God face to face. Lord, I stand in the midst of the multitude. Parang kaharap mo ang Panginoon. Tapos marami ka mga taong nakikita. Every tribe, every tongue, singing sa Panginoon. Parang it was heavenly, alam mo yon, na parang ini-imagine mo, nakasama mo Panginoon, you're in kumbaga, nasa cloud of glory and then kasama mo lang ang Panginoon. Hindi mo mapigilan, iiyak ka, alam mo yun, lulundag ka sa tuwa. Alam mo yung parang hindi mo maintindihan ang nararamdaman mo. Sabi nga isang awitin, I can only imagine ano ang magiging reaction ko pag nakita ko ang Panginoon. Will I dance for you, Jesus? Will I stand in awe?
Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag kaharap kita, Panginoon. Alam niyo yun, yung that mixed emotion. Sino ikinasal na mix ang emotion mo? Nung parating na yung bride, naiiyak ka na this is the moment, tagal-tagal kong inantay, andyan na yung bride, parating na siya. Yung mga groom na hindi iyakin, na iiyak kasi this is the moment, ganon. So parang mixed emotion, andyan na yung babae, in her glorious white outfit, nagmamarcha, tas ikaw parang in her splendor, ang ganda-ganda pala ng misis ko, kasi parating siya with her white dress. Nagkakaintindihan tayo? Uy, mga kalalakihan dyan na nare-refresh yung ilang taon ng, bakit ba kasalang nasasabi ko dito, Brother JP? Bakit ba? Di ba? Hindi, naaalala ko lang. Baka kasi may magpapakasal, di ba? Kaya, so, naaalala ko lang, di ba? Amen. So, sabing ganun dito, ang sarap ng pakiramdam, parating yung bride. Yung groom excited. Hindi niya alam, di niya maintindihan ang nararamdaman niya because you're so in love, diba? Alam niyo ba na sa Bible po, Jesus is the groom and the church is the bridegroom. And darating ang panahon in our glorious white outfit without blemish and spot, the church is ready para lumapit at iharap na sa groom who is Jesus Christ. Amen. So alam niyo yun, kailangan we should be drunk with the Holy Spirit para ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon at hindi tayo nagpapasaway sa harapan ng Diyos. Amen. Kasi pag nagpapasaway tayo, tatagal ang wedding. Amen. Naiintindihan nyo? Kapag nag-aayos ng buhay ang church, nagiging glorious tayo, darating na ang bridegroom na sinasabi sa kanta natin, Maranatha, come Lord Jesus, come. Amen. Nagkakaintindihan tayo? And give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Why do we need to be Spirit-filled? Amen. Tapos na tayo naintindihan nyo na yung pagiging lasing. Amen. So kapag lasing ka, hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Pero kapag lasing ka sa Spirito, amen, hindi ka nahihiya. Hindi ka nakahihiyang nagtataas ng kamay, hindi ka nahihiyang lumuluhod, hindi ka nahihiyang naglululundag para kay Kristo. Amen. So, filling is a command to be obeyed. Amen. So, to be filled with the Holy Spirit is not option, not a suggestion, not a proposal, not a request. It is a command. Bakit? Anong sabi? Sa verse, parang nakulangan nawala yung isang slide ko. Anyway, ano ba yung binasa na natin pala kanina? Sabi niya, do not be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Hindi niya sinabing, please be filled. Pag sinabing be filled, it's a command. Oo. Pakapuspos ka ng Espiritu Santo, it's a command. Hindi siya sinabing, please be filled. If you want, be filled. Hindi ganon, be filled. It's a command ni Lord. So kailangan nating gagawin. Let us be filled. Amen. So to be filled with the Holy Spirit is not an option. It is not a suggestion din na, dapat maging filled ka ng Holy Spirit. Maganda pag filled ka, hindi mag-init ang ulo mo. Hindi sa suggestion, hindi siya proposal. It is not a request. It is a command. Amen. Kailangan papuspos ka. Sabi mo sa katabi mo, kailangan papuspos ka. Kailangan papuspos ka. Amen. Mapuspos ka. Amen. Lahat po ba dito ay Tagalog? Baka mamaya may foreigner tayong kasama dito. Hindi naiintindihan. Nagtatagalog ako. Okay. Taas ng kamay pag foreigner. Amen. Hallelujah. It is a command to be obeyed. Amen. So sabi niya ganun dito. To be, ayun nga, hindi po siya, it is a command. Number 2, it is not a one-time experience. Hindi siya minsan lang nangyari. Alam mo, nung bata ko, naranasan ko, napuspos ng Holy Spirit, hindi ko alam ang ginagawa ko. I was so excited to serve the Lord. Hindi noon yon, hindi one time, dapat araw-araw.
Dapat palagi. Amen. Each day needs its own fullness. Dapat araw-araw. Kasi maaring Friday, puspos ka. Pero kinabukasan, magmamaneho ka, tapos kinakat ka nila sa daan. Nagmumura ka, nagagalit ka. Hello? Hello? Dapat filled. Alam nyo, sa totoo lang, nung nagmaneho na ako, nakita ko kung gaano kahirap magmaneho. Tapos Kristiyano ka pa, diba? Talagang kailangang kapuspusan ng kahinahunan, amen, ng naiintindihan nyo ba? Yung mga nakakaintindi. Pero kung cool ka lang naman sa kalsada, okay lang. Pero yung lagi ka nilang inaano sa kalsada, nakakainit ng ulo, 'di ba? Pero praise the Lord. Amen. Sabi nga nila, tignan mo yung pastor kapag nagmamaneho. Kapag mag-isa na lang, alam mo yun, makikita mo kung talaga yung temper niya ay talaga naman. Alam niyo yun? So, biruan namin mga pastor yon yung sa pagmamaneho ng mga pastor. Kasi may mga kakilala tayo na mga pastor. Pero kapag maneho na at na umiinit ang ulo nila. Kaya kailangan makita mo yung pastor sa pagmamaneho niya kasi kahinahunan, kung ina-apply ba niya yung kahinahunan o hindi. Praise the Lord. Hallelujah. Nagkakaintindihan tayo? Kasi kahapon, ano ba yung ano natin, music natin na umuwi ako, antok na antok talaga ako noon and I was here in the stoplight dito, naka-yellow na siya, di nag-go na ako. Biglang may dumating na sasakyan, talagang beep, ganun ako kasi antok ako, pero tama yung ginagawa ko. Pero antok din yata yung dumiretso kasi it's my right of way. Sabi ko, Lord, salamat na iniligtas mo ko kasi talagang ramdam ko na nagbumabagsak na yung aking ulirat. Pero malapit naman na dito. But in that way, God has saved my life. Amen. Jude 1:20, kaya lang chapter 1 lang ang Jude, kaya 20 na lang yan. But you, dear friends, must build each other up in your most holy faith. Pray in the power of the Holy Spirit. So, kapatid, kailangan magpalakasan tayo sa isa't isa. Amen. In our most holy faith, pray in the power of the Holy Spirit. Lagi po tayong nananalangin. It's not a one-time feeling. Hindi siya yung minsan lang nangyari sa buhay mo. Dapat tuloy-tuloy, araw-araw. Kailangan bawat araw may fullness tayo para tayo po ay laging hindi mainitin ng ulo. Amen. Amen po ba? Eto pa, the church needs that every member is spirit-filled. Hindi lang dapat si pastor ang spirit-filled. Hindi lang dapat yung mga tumatayo dito at kumakanta at nagpi-play ang spirit-filled. Dapat buong church, lalo na lumalaki ang church natin. Makinig kayong maigi. Number 1, every believer of Christ needs the infilling of the Holy Spirit. It is a personal blessing and must be individually received. Hindi po dapat, siya kasi siya asawa ko siya, lagi siyang active sa church, siya na lang. Hindi po. Dapat bawat isa tayo kasi it takes two to tango. Pag yung mag-asawa, yung isa spirit-filled, yung isa hindi, mag-aaway pa din. Kaya kailangan parehas na spirit-filled. Amen. If the infilling is lacking, the church is plagued with disorder, dissensions, strife, backbiting, jealousy, and scandal, and so on. Kapag ang church po natin, kulang po ng infilling ng Holy Spirit, maraming kaguluhan. May disorder, may dissension, may strife, may backbiting. Pag nakatalikod, alam mo yun si sister, ay nako. Alam mo yun si brother, ay nako. Hello. Ang daming nangyayaring kaguluhan sa isang church, lalo habang lumalaki, nagkakaroon ng, eto grupo tayo dito eto grupo tayo dito. So nagkakaroon po ng kaguluhan. Nagkakaroon ng jealousy. Hello, selusan, alam niyo yun? Nagkakaroon ng mga scandal pa. Hello. Minsan, pwede naman pag-usapan, pwede namang i-close door na lang muna natin. And then we talk about it and everything has a solution. Amen. Kaya lang nagiging scandal kung merong mga immature, tapos nagkaroon ng nagpatulan, hello, nagkakaintindihan tayo. Minsan, utangan lang sa church, nagkakaroon ng utangan, tapos nagkakaaway-away na, nagkakaintindihan tayo. That's why I don't encourage utangan. Gusto nyo i-bless ninyo, pero kahit maliit, pero walang utangan. I discourage, kahit yung
yung mga paninda-paninda na maliliit lang na pa 1 BD, 1 BD dyan, tapos hindi nagbayad. Hello, nagkakaintindihan tayo. We don't encourage all these things. Baka kasi magdulot ng kaguluhan sa church. Let us love and encourage one another at wag po tayong nagre-resort sa mga ganitong mga bagay. Amen. Tuloy natin. May oras pa ba ako? We cannot be effective witness if we are not spirit-filled. Paano ka mag-share? Hindi ka spirit-filled. Bakit? Mag-share ka about Jesus, maniniwala ba yung tao sa inyo? Kakagalit mo lang? Inaway mo lang yung boss mo? Kaka-post mo lang sa Facebook ng mga kaaway mo? Tapos mamaya mag-witness ka? Maniniwala ba yung mga tao sa atin? Hindi. Kaya nga, kailangan talaga tayong maging spirit-filled para kapag nag-witness tayo, nag-share tayo about Jesus, ay maniniwala sila because you talk your walk, you walk your talk. Amen po ba? Diretso po natin. Galatians 5:16 to 25. Basahin po natin. So I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves. Amen? The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desire that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Inside of you, may tug of war. Gusto ng kaaway na ikaw ay gawin mo yung mga bagay na hindi nakakalugod kay Lord. But the Spirit inside of you wants you to do kung ano yung gusto ng Espiritu. But when you are directed by the Spirit, you are not under obligation to the law of Moses. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Kapag sinunod mo ang desire ng sinful nature mo, maliwanag pa sa sikat ng araw, ito yun. Okay? Tingnan natin. Sexual immorality, impurity, lustful pleasure, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, ang dami, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Narinig nyo yung mga ugali na pangit? Okay? Binilisan ko lang, pero kapag it rings a bell in you, ouchie kayo, kasi uy, ako yun na. May kapatid, kailangan mag-ayos tayo. Kailangan, let us be filled with the Holy Spirit. Pabago tayo kay Lord. We cannot change ourselves. This is our nature. But the presence of the Holy Spirit can change us into a better person. Amen po ba? 22. Ito yung gustong-gusto ko kasi, but, ibig sabihin, may mga words tayong binasa kanina na pangit na ugali na pwede namang wala sa atin. Kasi verse 22, but the fruit of the Spirit produce this kind of fruit in our lives. Ano daw yon? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen. There is no law against these things. Wow, praise the Lord. Ang bunga ng Espiritu na makikita sa atin, praise the Lord, amen. Kailangan nakalagay sa room mo to para hindi mo nakakalimutan. Love. Loving even the unlovable, kahit hindi nakaibig-ibig, minamahal mo. Diba, kapatid? Joy! Amen! Minsan, nai-steal yung joy mo eh. Ang saya-saya mo, bigla ka nakakita na, nanggigigil ako. Hello, that's still your joy mo. Yung kapayapaan mo, marami kang bagay na anxious ka. Ang dami mong anxiety, depression, wala kang kapayapaan sa puso mo. Alam mo ba na ang tanging Prince of Peace ay ang Panginoong Jesus, and He will give you the peace that passeth all understanding. Peace that the world cannot give. Only God can give. Amen. Patience, 'di ba? Yung patience na yan. Hello? Kailangan natin ng patience. Pasensya. Amen. Hindi yung pasensya, hindi yung patient na nasa hospital. Abi, kung wala kang pasensya talaga, ma-hospital ka. Kasi nga, 'di ba, umiinit ang ulo mo, na atake ka, kung ano-ano. Are you with me?
patience. Amen. Hallelujah. Kindness. Praise the Lord. This world, despite its hostility, yung kindness nakikita sa mga Kristiyano. Amen. Goodness. Amen. Kabutihan. Faithfulness, tinapik ni Kuya Art nung last Friday. Gentleness, ikaw ba'y mahinahon? Sabi mo nga sa katabi, ikaw ba'y mahinahon? Mahinahon ba? Amen. Self-control. Amen. Gustong-gusto mo nang magalit, pero may ano yun? Self-control. Yun. Kahinahunan ba yun? Oh. Pagpipigil. Oh. Diba? So, yun po nakita niyo yung difference ng filled ng Holy Spirit? Ito yung Pero kapag hindi ka filled ng Holy Spirit, ikaw ay punong-puno ng mga pangit na kaugali. Lalo na, alam nyo, we were having a discussion or usapan ni Pastora Imelda, sexual immorality, impurity, lustful pleasures. Alam nyo, hindi po madali sa mga may asawa na wala ang asawa nila sa tabi nila. So, that is really a fact na we encourage husband and wives to be together. Ngayon, kung hindi kayo magkasama, make it a point na, okay, this will be my last contract. I want to be with my wife to raise the kids. Or sabihin mo, gusto ko kasama ang pamilya ko. Asawa, mga anak. Alam niyo yun, hindi madali sa mag-asawa na naghihiwalay sila. Hindi madali na ang tagal-tagal mo nang nasa abroad pero ang misis mo at ang mga anak mo ay umuwi ka lang ng once a year, twice a year. Hindi po madali para mag-grow ang relationship ng mag-asawa at hindi po sila mag-fall sa sexual immorality or impurity or lustful pleasures. Husband and wife should be together at all costs. You have to decide whether it be financially, ang problema ninyo, hindi kailangan maghiwalay kami kasi financially, future ng mga bata. Pero maraming kwento tayong alam na kapag naghiwalay na sila, geographically, nagkakaintindihan tayo, something happens in between. The devil is attacking the relationship. Sa mga mag-aasawa pa, iisipin nyo, i-consider nyo yun. Sa mga may asawa, lalo nyong ipanalangin that the grace of God be upon you so that you do not fall in sexual immorality, impurity, and lustful pleasures. Am I making sense? This is the Bible and not me telling you, but you have to make it a point that Lord will prosper you nasaan man kayo dahil ang kalooban ng Panginoon, what God has put together, let no man put asunder. Amen. Pinagkaisa ang mag-asawa, kailangan magkasama sila. Pastora, di mawawalan ka ng kongregasyon. Mag-uuwian kami. Praise the Lord. Ang sa akin lang, makita ko ang pamilya ay matino. Ang pamilya ay magkasama. Ang pamilya ay intact. Kasi hindi madali ang parenting, single parenting. Napakahirap nun. Kailangan they go together hand in hand in raising up the kids so that they could raise up the kids in the values that the Lord wants them and in the value and formation that you want the child to have. So, hindi lang si tatay ang may responsibility, hindi lang si nanay ang may responsibility, tatay at nanay ang may responsibility para palakihin ang mga bata. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Tahimik na sila. parang pastora, parang hindi yata. Hello? 24. Biglang natahimik ang crowd. 24, basahin po natin. Nag-isip sila masyado, pastora, parang ang bigat niya na. Uwian na. 24. Those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to His cross and crucified them there. Amen. Yung mga kabilang na kay Kristo Jesus, they nailed. Pinako na yung passion, yung burning desire. Amen. Ng sinful nature, pinako na sa cross and crucified na doon.
since we are living by the Spirit, kailangan i-follow natin ang Spirito, ang leading ng Holy Spirit sa bawat parte ng buhay natin. Let us have an inventory of ourselves. Lord, saan pa sa aking sarili na nagkakaroon ako, na nagre-resurrect pa yung mga sinful nature ko. Lord, baguhin mo ako. Fill me with your Spirit. Hindi ko kaya on my own. Kailangan ko araw-araw ng banal na Spirito para gabayan ako, para hindi ako mabagsak sa mga kasalanang nabanggit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy na po natin. Konti na lang. Amen. Hallelujah. Our Christian walk is twofold. Godward, ibig sabihin, ang Panginoon muna, unahin natin sa buhay natin para maayos ang ating lakad at gagabayan niya tayo dun sa mga bagay na tukso, layuan mo ako, ganun na mga mapagtatagumpayan mo pag inuuna mo ang Panginoon. And pangalawa, outward to fellow men. Kasi okay lang sana kung mag-isa lang tayo sa ang mundo natin, si Lord lang ang napiplease natin. Eh hindi, paglabas mo ng pintuan, andyan ang asawa mo, andyan ang mga anak mo, andyan ang mga ka-neighbors and mga katrabaho mo, doon na testing yung mga pasensya natin and lahat. So, kailangan natin pag-aralan as a Christian, ito yung walk na aayusin natin. Matthew 22:37 and 38, Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment." Kaya ang Christian walk natin, uunahin mo, mamahalin mo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan mo, amen, buong isip mo, kasi yun naman talaga ang pinapagawa ng Panginoon. Amen. Sino nagmamahal sa Panginoon? Yun totoo. Mahal na mahal natin si Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, nandito ka. Amen. Sabi mo sa katabi mo, praise the Lord, nandito ka. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ko kanina, kung hindi ako pastora, pwede kong mag-excuse kasi nagising ako na hindi maganda yung pakiramdam ko. Kung hindi ako pastora, pwede akong mag-message na lang, "Pastora, hindi na muna ako a-attend kasi masama pakiramdam ko." Kanina pagising ko. Pero sabi ko, pastora ako, magpipreach ako. 'Di ba? So alam mo yun, ang sarap din na kayo, naiintindihan ko kayo, yung mga iba dito, masama rin ang pakiramdam, galing pa sa duty, hindi pa nakatulog, pero nandito kasi mahal nyo ang Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, salamat nandito ka. Salamat nandito ka. Mahal mo ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Number 2, outward to fellow men. But I am getting the energy. Amen. Lumalakas ako habang nagpipreach ako, kaya glory to God. Amen. Sabi niya dun sa susunod na verse, and second is equally important. Yung utos ng Panginoon, the greatest commandment is loving God. Pero yung second daw is equally important. Love your neighbor as yourself. Kaya yun yung outward to fellow men. Lagi mong, minsan, iniisip natin yung ganansya natin, yung kung ano yung ikabubuti natin. Pero alam nyo, si Lord, grabe yung command niya, no? Ang hirap sundin, Una siya, mamahalin mo. Walang sinabing sarili mo uunahin mo. Pangalawa, mamahalin mo yung kapwa mo nang tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. So hindi lang kailangan self-love. Kailangan mahalin mo sarili mo. Hindi Ang sabi, love your neighbor as yourself. Di ba? Ang sakit na, Parang, mauuna talaga si Lord sa buhay mo dapat. Pangalawa, mamahalin mo din yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Di ba? Parang ang hirap, di ba? Kasi syempre, ako muna. Hello, parang, ano yung dapat, yung ako ang, minsan ganun tayo, pero alam niyo yun, let us just look at it this way na grabe talaga si Lord, mahal niya yung mga kapwa natin. Hindi lang tayo self-centered when we love ourselves. We think of other people. Amen. Kumakain tayo, tapos alam niyo yun, may mga naalala tayo, hindi pala sila, kumakain din kaya sila? And then tumutulo na lang yung luha mo na, Lord, extend your blessing to them, sila na mga walang makain ngayon. Alam mo yun, yung parang you have that big heart. Hindi lang ikaw, hindi lang yung sarili mo. Na minsan, alam nyo yun, pag dito sa church may nangangailangan, budget mo na yun, pinaghirapan mo, it's your sweat and na kinita mo yung pera, pinaghirapan mo, hindi naman madaling kumita ng pera. Pero kapag may mga nangangailangan, may contribution, may I know some of you are giving their
alam niyo yun, yung parang hindi naman extra nila yon pero they're willing to let go of inconveniences. Let go of some of their dinars para lang manurish ang isang kapatiran. That's something na pakikipagkapwa. Amen po ba? Kaya nakaka-bless din po yung love, yung family, yung camaraderie, yung community. Sabi nga ni Alex kanina, thank you for this community na kinabilangan. O, di ba? Ang sarap nung na makarinig ka na we are a wonderful community to be with. Ay, dun sa amin, di kami nag-aaway-away. Ay, dun sa amin, siguro may mga konting maliliit lang na iringan, pero we settle it because it's God's. After all, glory to God, hindi sa kung sino-sino man. Yung nagkakaroon tayo ng, kumbaga, we settle things. We don't let a small fire spark and then that fire biglang tinupok tas biglang wala na, nagkawatak-watak na tayo kasi hindi na natin na confine yung fire na yon. But we make it a point that we're spirit-filled. So when we're spirit-filled, we let go of those things na gusto ni Satan sirain ang relationship ng bawat isa. Amen. In Jesus' name, we rebuke that spirit of yung the arguments and mga hindi pagkakaunawaan kung small thing lang naman. Amen. Bottom line, we all love the Lord. Amen. And we love our fellow men. Amen. Praise the Lord. Actually, I'm closing. Amen. Music team, tara na. Amen. Let us just minister. To do the work of the Lord in the energy of the flesh can only lead to disappointment and failure. Kapag gagawin mo ang work ni Lord na wala kang energy from the Holy Spirit, wala kang infilling ng Holy Spirit, amen? Disappointment and failure. So church, let us stand up in the presence of the Lord. This is the time para mapuspos ng presensya ng Panginoon. I know the Lord is here. The Lord is here. And He is pleased with our humility. The Lord is pleased with our heart na ayaw nating manatili sa worldly stuff. Ayaw nating manatili sa laman, sa gawa ng laman. We want the Holy Spirit to fill us today. Because when the Holy Spirit comes on us, it is the power. It is the power. At mapagtatagumpayan natin ang lahat kapag kasama natin ang banal na Espiritu. Alam niyo, when Jesus ascended to heaven, sabi niya, I will give you a helper. Hindi tayo iniwanan ng Panginoon empty-handed. Bago po siya umakyat, nangako siya, na sabi niya, magpapadala po siya ng helper, ng comforter, and He will abide with you forever. Walang iba kundi ang Holy Spirit. So nandito po ang presensya ng Panginoon. Do you feel Him? Do you feel the presence of the Holy Spirit? He is here. And pwede po tayong pabago sa Kanya. Pwede po tayong tumawag sa Kanya, Holy Spirit, fill me. Holy Spirit, fill me. Alam ko yung mga nabanggit na ugali kanina, meron ako dun. Ayoko manatili yun sa akin. Banal na Espiritu, puspusin mo po ako ngayon. At hindi lamang po one-time experience po ito. It should be a day-to-day encounter with the Holy Spirit. Dapat po ang banal na Espiritu will live with us, will live in us forever po. Hindi po tuwing Friday, hindi po tuwing may activity sa church at naaapuyan tayo. Dapat araw-araw. Amen. That we will maintain the infilling of the Holy Spirit. At tong araw na to, hindi mo to makakalimutan na preaching na dapat pala araw-araw meron akong infilling. So how will you do it? Every day ng buhay mo, when you wake up, welcome Holy Spirit. Come Holy Spirit in my life. Alam niyo yun, kakausapin mo siya. Lagi mo siyang i-welcome. Kung paanong good morning ka sa misis mo, good morning ka sa mister mo araw-araw, dapat good morning Holy Spirit. Come Holy Spirit. You enjoy that presence. You enjoy His presence in your life. You might not see Him, but you feel Him. But He is a real person. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa mga
tumanggap po ng gift of speaking in tongues. And when you hear me speaking in tongues and the Lord is prompting you, just let it flow. Wag po natin pigilan. Dun sa mga hindi naman po, you can pray with your words. At dun sa mga hindi pa po naiintindihan, we can explain to you later. But let us just be in the attitude of worshiping the Lord. The Holy Spirit is here. He is a holy God. Kaya pong tupukin ng apoy ng banal na spirito lahat ng mga madudumi sa atin, lahat ng mga kasalanan, mga flesh, desires of the flesh. Isuko lang po natin sa Panginoon ito. Sige po, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ora basika tarabasika rarabasandari. Ora rarabasika rarabakaya rarabasika rarabakaya. Ora ya rarabasika taraya ya rabababasika tararabakaya. Ora ya rabasika tarabasika rarabakaya rarabakaya rarabakaya. Ora ya rarabasika taraya ya rabasika tararabakaya. Ore ya rabasika ya rabasika tara ya rabababakaya. Ore ya rabasika tara rabasika tara rabakaya. Ore ya rabasika tara rabakaya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, isuko natin sa Panginoon. Lord, I am making a decision right now that I will walk in your ways, oh Lord God. Ayaw ko manatili sa mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Amen. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. I love you, Lord. Oh, Jesus, send me and I will go. I'll live my life for you. Yes, Lord. We will live a life pleasing, oh God, before you, Lord God. Thank you, Jesus. Siya nga po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige po, awitan natin ang Panginoon. To seek your face, Holy Spirit, come and fill this place. How you shed your blood for us. Amen. Hallelujah. Sige po, habang umaawit ang mga worship team, kung ikaw nararamdaman mo sa sarili mo, you want to be filled with the Holy Spirit, I just want to invite you to come forward. We have an invitation to come forward. Pwede nating iusog yung mga upuan sa likod and we just invite everyone to come in front. Hallelujah. Your gospel I will preach. Amen. Yes, Lord Jesus. That they will surely come. Amen. I won't turn back until you come and see. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, meron po ako invitation sa mga nais po nila magpapuno ng presensya ng Panginoon. Sige po, dito po sa harapan. And I'll just lay my hands on you quickly. And that magkaroon po ng feeling of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Holy Spirit, come and fill this place. How you shed your blood for us. Jesus,
precious Lamb of God. In all my heart I love you, Lord. Oh Jesus, send me and I will go. I will shed your blood for us. Jesus, precious Lamb of God. In all my heart I love you, Lord. Oh Jesus, send me and I will go. I live my life for you. I'll follow after you with every breath I have. The gospel I will preach and will have victory. That day will surely come. I won't turn back until you come as King. I live my life for you. I'll follow after you with every breath I have. The gospel I will preach and will have victory. That day will surely come. I won't turn back until you come as King. I will walk in all your ways, O Lord, following the calling from above. Now our eyes are turned to seek your face. Holy Spirit, come and fill this place. I will walk in all your ways, O Lord, following the calling from above. Now our eyes are turned to see your face. Holy Spirit, come and fill this place. How you shed your blood for us. Jesus, precious Lamb of God. In all my heart I love you, Lord. Oh Jesus, send me and I will go. How you shed your blood for us. Jesus, precious Lamb of God. In all my heart I love you, Lord. Oh Jesus, send me and I will go. I'll live my life for you. I'll follow after you with every breath I have. The gospel I will preach and will have Praise the Lord. Thank you, Jesus. Meron pa po ba? That day will surely Hallelujah. come. Thank you, Jesus. I won't turn back until you Thank you, come Jesus. as Hallelujah. King. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Meron pa po ba na nagpapapray na hindi ko nalapitan? Thank you, Jesus. Just move forward if you need. Sa mga nais pa pong pa-fill ng presensya ng banal na Espiritu, you are in desperation, you want the presence of the Holy Spirit to dwell in your life. Nasabi mo sa sarili mo, Lord, kailangan kita. Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka sa buhay ko. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige po, tayo po'y patuloy na manalangin. Kung wala naman na po, let us pray. Ako, everyday ng buhay ko, kailangan ko siya. Hallelujah. Lalo na tayo ng mga leaders, ministers, care group, leaders, kailangan natin ng Panginoon.
So today, we just come humbly before God. Holy Spirit, fill us. Holy Spirit, fill us. Holy Spirit, we need you. We need you, Holy Spirit. Hallelujah. You know, the Holy Spirit will come upon you. You have to forgive people. Yung mga sama ng loob, galit, poot, yun po yung pumipigil sa atin para hindi po natin ma-welcome ang Holy Spirit. Because He is a Holy Spirit. Banal. And ang unforgiveness ay isang kasalanan din po ito. So let us forgive, release yung mga tao na kinagagalitan po natin. Amen. Let us release lahat ng mga naalala natin ng mga tao na nakasakit sa atin. And let us move on. And let us just bless the person. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for your infilling. We worship you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. And Lord, I pray that this church be filled, O God, with your Spirit. Hallelujah. Let your anointing, O Lord God, flow, Lord, even to our ministers. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, rabasika, tarabasika, rarabasika, rarabasika, rarabakaya. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, fill us, oh Lord. Lahat po, Panginoon, in Jesus' name. Ora basika tarabasika tarabashanderererere. Ora basika tarabasika rarabasika rarabasika rarabakaya rarabakaya. Lord, let your filling be upon us, O God. Lord, sweep this hall with your presence. Sweep this hall with your presence, O God. Sweep this place, O God, with your Spirit. Hallelujah! Hallelujah! Lord, sweep this place, even sa children's room, O God. Sweep this place, O God, with your divine presence. Holy Spirit, come. Holy Spirit, fill us. Fill us, Holy Spirit, O God. Lord, bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, maranasan ka po namin, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Banal na Espiritu, that we will enjoy this fellowship. We will enjoy the fellowship with the Holy Spirit. At saan man kami pumaroon, Panginoon. Lord God, kasama ka po namin, O God. Lord, salamat, O God. Balutin mo, Lord God, ang church na to, Lord, in love. Lord God, balutin mo po kami, Lord. Loving God and loving people, O Lord God. Loving our neighbor as we love ourselves, O God. Lord, tanggalin mo sa amin ang pagiging makasarili po namin. Lord, mahirap gawin, pero Lord, salamat dahil ikaw ang aming gabay. Salamat, Panginoon, Lord. Oh, we worship you. Salamat, Panginoon. We thank you, Lord God. Hallelujah. The Holy Spirit is in this hall, touching you, touching everyone. Thank you, Jesus. Oh, we love you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Are you drunk? Are you drunk with the Holy Spirit? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, let us drink, oh Lord God. Lord, not of wine, oh God, but your Spirit, oh God. That we will be drunk with the Holy Spirit, oh God. Enjoying your very presence, oh God. Making psalms, hymns, oh Lord God. Hallelujah. Oh, we give you glory. We give you honor. Bawat tahanan, Lord, magkaroon po ng kapayapaan, Panginoon. Lord, that both couple, oh Lord God, will be, Lord God, Spirit-filled, oh God. Lord, yung pinaka-maliit na unit ay ang pamilya. And so we pray that family, Lord, represented here. Maaring wala sila dito, Panginoon, as a family. Husband lang yung nandito. O, Lord, wife lang yung nandito. But we decree and declare every family represented here, O God. Let your peace reign in every family, Panginoon. That each one be Spirit-filled, O Lord God. Panginoon, marami pong salamat. We just give you all the reverence. Lord, salamat po sa ginawa mo sa buhay namin. Dalangin namin na lagi po namin itong tatandaan that we will maintain
a spirit-filled life, O God. Oh, we give you glory and honor in Jesus' mighty name we pray. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. And alam ko may ginawa ang Panginoon sa ating lahat. Pwede na po natin ibalik muna ang mga upuan at hindi pa tayo tapos. Amen.